Hi guys, Nation! Welcome to this video. Ngayon sasagutin ko lang yung isa sa tanong dito sa ating YouTube channel. Kung ano daw ba yung masasabi ko dito sa Rap.ph, ano yung tingin ko sa platform nito, kung ito ba ay legit o hindi. At tatalakayin ko na rin ng ibang information dito sa platform nito para matukoy natin kung pwede ka nga bang kumita dito. Lahat ng pagkakitaan dito ay isang marangal. Ang tanong, ano nga ba yung Rap.ph? So, ang Rap.ph po ay isang part daw po ng Omicron Group at isa daw sa pinakamalaking advertising communication group sa buong mundo. So, base sa kanilang company profile, ang pinakaprodukto o serbisyo ng Rap.ph ay nakatuon daw sa creativity, data, technology para makapag-deliver ng personalized advertising. Sinasabi din ng platform nito na collaborated nila ang malalaking company katulad ng McDonald's, YouTube, at Facebook. Base din sa website nito, nakakapag-generate sila ng income o ang source of income ng company nito ay galing sa pag-provide ng advertising at marketing services sa mga global brand. Ang tanong, totoo nga ba ang lahat ng ito, kapatid? Pag-usapan natin kung paano ka ba ikita ng pera dito sa loob ng platform nito. So, unang paraan kung paano ka ikita ng pera dito ay sa pamagitan ng pag-complete ng task. Paano? So, kung nandito ka sa dashboard ng Rap.ph, kapatid, pupunta ka dito sa job. So, meron po iba't ibang task na pwede mong gawin. Like, for example, kung nasa trainee ka pa lang, ang daily task na makakuha mo lang ay 5. Per task po ay nagkakahalaga ng 6 pesos. Magagawa mo po ito ng 4 days, kapatid. Dito sa job 1, maglalagay ka na ng 1,000 pesos, magjo-join ka na dito, then after nun, pwede ka nang kumita ng tuloy-tuloy. Ng isang taon to, kapatid, 5 tasks daily, per task ay pwede kang kumita ng 6 pesos. So kung kukupitin natin yan, kapatid, sa isang buwan ay pwede kang kumita ng 900 pesos. So sa isang taon ay pwede kang kumita ng 10,800 pesos. Habang tumataas yung ini-investan mo dito, kapatid, ay lumalaki rin po yung daily task mo at yung per order. Okay, yung kita mo per task. Like for example, dito sa job 9, ang kailangan mong investment dito ay 3,200,000 pesos o 3.2 million pesos. Meron kang 300 daily task. Okay, magagawa mo yan ng 2 hours, kapatid. Times natin yan sa 300. Ito po yung kikitain mo araw-araw. Times natin yan sa 30. Ang kita mo sa loob ng sa isang buwan ay 3.2 million. Bawi na, kumita ka pa ng 40,000. Sa loob ng 12 months ay kikita ka po ng 38,880 pesos. Ganun po kalaki. Hindi lang yan, dahil mayroon din silang invitation system kung saan pwede kang kumita sa pag-refer ng tao. At the more na nakakapag-refer ka ng direct referral mo, kikita ka ng pera. So magkano naman yung kikitain mo? Hindi lang yan, kapatid, dahil pwede ka rin kumita dito sa invitation. So paano ba ito? So dito, pwede kang kumita sa pinakamababa na 20 pesos to 384,000 pesos. So for example, nasa J1 ka pa lang, once na yung invite mo ay magawa mong mapa-upgrade sa J1, pwede kang kumita ng 120 pesos. First level. Second level naman, 40 pesos. At sa third level ay 20 pesos. Pero once na nag-upgrade po yun sa J2, ang makukuha mo lang din hindi 480, kundi 120 pesos lang din. Ganito lang yung pwede mong kitain dito. So fix na yan, kahit mag-upgrade siya na mag-upgrade na mag-upgrade na mag-upgrade dyan, ito lang yung kikitain mo. Dapat mas mataas na level ka. For example, nag-join yung na-recruit mo sa J3. So kailangan nasa J4 ka pataas para makuha mo yung 1,380 pesos, 460 at 230 sa third level. So maliban sa task at invitation system, meron din silang tinatawag na management bonus. Magkano naman yung kikitain mo dito? Once na meron ka pong direct referral at gumagawa po siya ng task at kumikita po siya araw-araw, doon kikita ka po ng 5%. So ibig sabihin, kung kumikita siya ng 1,000 pesos araw-araw, kikita ka po doon ng 50 pesos. Kung sa second level mo naman, kumikita siya ng 1,000 pesos araw-araw sa task na ginagawa niya, doon naman ay kikita ka ng 20 pesos. So 2% ng 1,000 pesos. O kung sa third level naman, kumikita yung mga nasa third level mo ng 1,000 pesos araw-araw, doon kikita ka
ng 10 pesos. Okay, 1% po ng 1,000 pesos. So, ito po yung mga paraan kung paano kikita dito kapatid sa RapPH. Ngayon, ang malaking tanong, itong lahat ng pagkakakitaan ba na ito o itong mismong platform ng RapPH ay marangal nga ba o hindi? So, pag-usapan natin yung mga ganda at hindi magandang bagay na nakita ko dito sa platform nito. Unahin na natin yung mga gandang bagay na nakita ko sa platform nito. So basically, dalawa lang yung nakita kong magandang bagay dito kapatid. Una ay yung madali lang yung pamamaraan kung paano kayo kita ng pera. At pangalawa ay possible na pwede kang kumita sa ngayon. So ngayon, pag-usapan natin yung nakita kong hindi magandang bagay sa platform nito at yung mga nakita kong red flag, okay? Unang nakita kong red flag ay yung payment system nila o yung payment method. So dito sabihin natin, once na mag-recharge ka dito kapatid, sabihin natin yung 180, okay, recharge tayo. So mapupunta po yan dito sa link na ito. So bakit ko nasabi na red flag? So dahil po, hindi po ito yung tunay na payment authenticator ng GCash. So dapat po ang payment authenticator ng GCash nakalagay dito ay gcash.com. Same din po yan once na pinili mo yung Maya. Hindi rin po yan yung payment authentication ng Maya. Bakit kasama ba ito sa red flag? So dalawang ibig sabihin lang nito kapatid kung bakit gumagamit sila ng ibang URL at hindi yung legit na payment authenticator ng Maya at GCash. Una, para maitago nila yung totoong pangalan ng merchant. No, marami pong mga scam na connected sa mga legal na nag-ooperate dito sa Pilipinas, especially may license as a gaming operator pero involved sa mga scam. Ang tanong, paano nila ito na itatago? Okay, gamit itong mga third-party URL na hindi affiliated sa GCash. Pangalawa, gumagamit sila ng Mimic GCash interface para makapag-collect ng GCash account. Ang tawag po dito ay MITM o Real-Time Man-in-the-Middle Technique, okay? Ginagamit po ito ng mga scammer o hacker para makapag-collect ng mga mahalagang impormasyon katulad ng phone number, ng OTP, ng password, email, at iba pa. Ito po ay isang paraan kung saan hindi lang para maitago yung totoong merchant o yung totoong pangalan ng merchant, kundi para makuha din yung real-time access sa GCash account mo. So balik tayo dito, then click ko yung recharge, mapupunta dito sa GCash. So paano ko nasabi na pwedeng makuha yung GCash account mo ng real time kapatid? Inspect natin. So dito, search natin yung So meron ka pong makikita dito na code. Yung URL niya ay API Payment Direct Get GCash SMS 2. Okay? So function success data. Yan po ay isang snip kung saan yung mobile number at yung transaction na related dito sa ID na to ay sinesend po dito sa URL. Which is yung API ay ginagamit po para makuha yung OTP once na ikaw ay mag-enter ng mobile number. Ibig sabihin, once na mag-click ka dito ng mobile number, okay, at pinagpatuloy mo mag-link dito, yung OTP mo magsisend sa phone number mo at magsisend din po yan sa server nila. So paano ko nasabi? Itong code po na ito, yan, process po yan para matrigger yung submission ng number kung saan sinesend po sa isang server. So ibig sabihin lahat ng nilalagay dito nakasync po yan. Merong nasa middle na hindi mo nakikita na kumukuha ng information mo. Kaya kailangan mo pong iwasan o gumamit kapag nakakita ka ng ganitong klase ng payment method. Once na hindi po totoong payment authenticator ng GCash o Maya, kailangan nyo po yung iwasan. Isa pang red flag na nakita ko dito ay yung fake task. Ibig sabihin, walang totoong value ang ginagawa mo dito sa loob ng platform nila. So walang totoong task. Lahat ng task na ginagawa mo dito ay fake. No, paano ko nasabi? Una, using common sense kapatid. O bakit? Unang-una, wala ka naman dinownload, okay? Wala ka naman in-install. Bakit ka kikita ng pera? So, di ba? Pero sige, for the sake of discussion, paano ko nasabi na fake ang ginagawa mo dito? So, dito kasi sa RapPH, ang gagawin mo dito para kumita, i-click mo lang yung install, then magpapatuloy na. Magda-downloading, then papatuloy sa audit, then makukomplete at kikita ka na ng pera dun kapatid. Pero, paano ko nasabi na ito ay fake kapatid? So, krina ko po yung code kung paano nangyayari yung task dito sa RapPH kapatid. So, kung makikita mo, once na
kinilik mo yung install, ang pinakatrabaho lang yan ay i-unhide yung naka-hide na progress bar. Yun lang. Wala kang ini-install dyan, wala kang dina-download dyan, at wala kang kahit anong ginagawa dyan. Ang pinakatrabaho lang nung install na button ay i-unhide yung progress bar. Kaya ka meron nakikita na progress bar na gumagalaw. So kung titingnan natin dito sa JS, sa 3, itong code po na ito ang nagpapakita kung paano yung progress bar ay ina-update na walang kahit anong totoong task na ine-execute o ginagawa. Itong code na ito kapatid, ito po yung nag-update ng progress bar base sa arbitrary value. Pero kung titingnan mo sa code na ito kapatid, nagpapakita lang yan na yung progress bar walang nakalink na kahit anong real task na processing. Isa lang po yan, display ng cosmetic progress. So ito pong code naman na ito, isa po yung code para isubmit yung task order. Dito po sa code na ito, wala po ako nakikita ng kahit anong verification o yung substantial back-end processing na nangyayari. Parang simpleng return message lang ito kapatid para makita na yung task ay successful na na-complete na walang nangyayaring kahit anong actual na trabaho o na task. Pangatlong red flag na nakita ko dito ay yung false claim nila na sila daw ay connected sa rap.com. Okay? Wala pong kahit anong evidence, okay, na ang rap.ph na ang domain name nila ay rap888.com ay under ng rap.com o affiliated ng rap.com. Dito pa lang red flag na po sila. Ibig sabihin, itong rap.ph ay katulad din ng mga na-review ko dito sa YouTube channel ko na nagsasabi na connected sila sa legit na company o negosyo. Okay, katulad ng Mocha Farm na isang scam na na-review natin dito na sinasabi na connected daw sila sa Mocha Farm dito sa Pilipinas. Isa pang example, katulad ng Bitbank na isang scam din o isa din yun sa mga na-review natin dito na connected daw sila sa legit na Bitbank sa Japan. Isa pang example, EasyTan. Isa din sa na-review natin na sinasabi nila na connected daw sila sa EasyTan. No, katulad ng mga nabanggit kong platform na mga nagsara at nakapang-scam ng madaming tao kapatid, nakikita ko na itong rap.ph ay isa rin sa mga nagkiklaim na connected sa isang legit na marketing agency pero walang patunay, okay, na itong platform na ito ay connected o affiliated sa totoong negosyo. Dito pa lang kapatid, nagsisinungaling na sila. Tiningnan ko rin sa lahat ng page, subdomain at mga partnership ng rap.com kung mayroon ba silang website na connected sa rap888.com pero wala po akong ni isang nakita. Isa pang red flag na nakita ko dito na ang rap.ph ay isa pong pyramid scheme kung saan lahat ng profit o nakikitain mo dito sa platform nito ay galing lang po sa mga bagong pasok na mag-i-invest dito sa platform nito. Paano ko nasabi? Unang-una, walang legit na produkto o serbisyo. Pangalawa, fake task ang ginagawa nila. Walang totoong value, walang tunay na task. Hindi tunay yung marketing agency at lalong-lalo nang hindi po ito connected sa legit na company. Okay, pangatlo, dahil nga walang totoong produkto o serbisyo, walang value yung task at fake na task, ang pinaka-source of income ng platform nito ay galing lang po sa mga taong mag-i-invest sa loob ng platform nito. Papaikutin lang po yan yung perang inilalagay ng mga taong nag-i-invest dito. Kung saan itong mga perang makukuha nila ay ito rin po yung pinangbabayad sa mga naunang mag-i-invest o nag-invest dito sa rap.ph. Nabubuhay lang po ang platform nito dahil sa recruitment at sa mga taong naglalagay ng pera sa loob ng platform nito at hindi sa totoong produkto o serbisyo. Ang pinaka-focus nila dito ay mag-recruit ng tao gamit yung pagpapromote ng fake task na wala namang totoong value. So ang review natin dito, ang rap.ph po ay isang malaking kalokohan, malaking isang panluloko at isang malaking pyramid scheme na isa sa mga naglalabasan ngayon dito sa Pilipinas na kailangan nating iwasan at hindi magandang i-promote sa mga tao. So ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, ano yung masasabi mo sa platform nito? Masasabi mo ba na ito ay isang legit na pagkakakitaan? Malaki na ba yung kinita mo dito? At madami ka na bang na-recruit dito? O isa ka sa mga naniniwala na itong rap.ph ay isang malaking scam? So comment po sa haba ng video na to kung ano yung masasabi mo sa platform na ito base sa experience mo
opinion mo para makatulong ka sa mga tao makakapanood ng video na to sa pagdidesisyon nila kung papasok pa sila dito o hindi. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto. Bye-bye!